Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, lagi magpasalamat sa harapan ng dakilang Ama sapagkat meron kayong panahon lagi na makiisa sa mga kabatlayaang walang sawang isinusugo sa inyo ng kaitaasan. Aking may iniibig na mga kapatid, katotohanan nga maraming kaparaanan ang inyong natutunan sa loob ng paturuan ng diwa kung papaano tawagin kayong masipag na manggagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't ang tungkulin na iniatang sa inyo mga balikat ay hindi tungkulin sa loob ng inyong mga tahanan, bagkus tungkulin sa lipunan na inyong ginagalawan. At bilang isang manggagawa o aking may iniibig na mga kapatid, sa isang payak na tungkulin na inyong natutunan sa loob ng patro ng diwa, paano nito gagampanan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking binabanggit na payak ng tungkulin na kadalasan ay nakakalimutan ng tao gampanan sa kanilang mga sariling kakuan sapagkat nararahuyo pa rin sa gawaing pangsanglibutan. Ngunit kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang tungkulin nito ay tungkulin lamang na hindi pansarili, kundi tungkulin alang-alang sa kapayapaan ng inyong kapaligiran. O aking mga iniibig na mga kapatid, ibabalik ko sa inyong pandinig ang tinatawag na panalangin o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat katotohanan nga, ang panalangin ay isang mataas na daan patungo sa dakilang Panginoon. Huwag pakaisipin ng aking mga iniibig na mga kapatid na ang panalangin ay isang tambuli na pantawag sa Panginoon, kung hindi ang panalangin. Kayo ay nakikiusap sa dakilang Ama, inilalapit ninyo ang inyong puso sa puso ng dakilang Panginoon. Aking may iniibig na mga kapatid, kung inyong buklatin ang santong kasulatan na maraming propeta na sa kanilang panalangin na iligtas nila ang kanilang bayan. Nagkaroon ng saklolo, aking mga iniibig na mga kapatid, at maraming bayan ang nagbago at pinatawad ng kaitasan sapagkat dahilan sa panalangin ng mga propeta ng kanilang kapanahunan. Aking may iniibig na mga kapatid, ito ang kalagahan ng buhay sa inyong kalagayan. Hindi kayo manatili na natutulog sa harapan ng dakilang Ama kung hindi kayo ay gumagawa at gumagawa na mayroong kasipagan, na mayroong pag-asa o aking mga iniibig na mga kapatid. Marahil mag-aalinlangan kayo sa kalagayan niyan o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kung inyong titingnan ang inyong kapaligiran, masalimuot nga, komplikado nga
ang kalagayan ninyong mga tao. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang ibig sa santong kasulatan? Walang imposible sa Panginoon. Lahat ay nagaganap, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kung kalooban ng dakilang Ama ay mangyayari, sapagkat nariyan ang kanyang subaybay. Nariyan ang kanyang tulong at kahabagan na laging ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin na yan, ay maraming bagay ang nagbabago sa inyong kapaligiran. Mula sa inyong mga tahanan, mula sa inyong mga tahanan, mula sa inyong mga tahanan, hanggang doon, sa kadiliman, kung saan nangangailangan ng kaliwanagan, o aking may iniibig na mga kapatid, nariyan kung paano gumagalaw ang inyong panalangin na nanggagaling sa malinis na puso. Ang lahat ng mga ito ay biyayang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo sapagkat natutunan na ninyo at natutunan na ninyo kung paano gumanap ng iyong mga tungkulin sa pinakamaliit na bagay, sa pinakapayak na bagay, kung naroon ang pag-asa, kung naroon ang pananalig at pagtitiwala ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking may iniibig na mga kapatid, masdan ninyo mga kaluluwa na ngayon ay nasa gitna ng mga mabigat na suliranin sa buhay, mga kaluluwang tumatangis, naghihinagpis dahilan sa kahirapan ng buhay. At kayo nga, na meron ng liwanag, ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo, ito ngayon, ang hinahanap sa inyo ng kaitasan na gampanan ninyo at gampanan ninyo ang tungkulin yan sa abot ng inyong makakaya. Huwag maging tamad, huwag kayong mga iniibig ng mga kapatid. Huwag kayong magsawang manalangin sa harapan ng dakilang Ama. At sino ang dapat niyong ipanalangin? Huwag kayong mga iniibig ng mga kapatid. Ang lahat ng antas ng tao, sa pinakamataas naman antas ng tao sa lipunan na inyong ginagalawan, at sa lahat ng tao sa inyong kapaligiran, ipanalangin ninyo, huwag kayong mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ano hinahanap ng isang ako? Ang kapayapaan. Ang kapayapaan na nagmumula sa kaitasan. Ang aking karagdagan. 1 Timoteo, Kapitulo 2. 1 Timoteo, Kapitulo 2. 1 hanggang 5. Pakibasa. 1 hanggang 5. Unawain ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga sitas na yan, santong kasulatan, harinawa. Ang magagandang balita na yan, na laging inihatid sa inyo mga pandinig. Aking mga iniibig na mga kapatid, higit kayong maglingkod sa Panginoon. Higit kayong maglingkod sa inyong kapwa, sapagkat ang mga mabubuting gawa ay makabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking pamamaalam, 1 Korinto 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman.
Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng pag-aaral sa lahat at bawat isa, sapagkat nalalaman ng kaitaasan ng bawat aralin na sa inyo pinagkakaloob ay inyong itong nauunawaan. Ito'y mabilis ninyong naiintindihan sapagkat nalalaman ng bawat isa ang pagkakaiba ng laman at ng espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ang Espiritu Santo nga ay nagbibigay kaluguran sa lahat at bawat isa. Sila rin naman ang nagbibigay aral. Sila ang nagtuturo sa lahat. Sila ang gumagabay upang nang sa gayon ang landas patungo sa harapan ng dakilang Panginoon ay kanilang maabot. Kanilang mapuntahan. Malaya silang gaganap ayon sa kanilang espiritu. Sa kanilang pangunawa, sapagkat ang bawat isa ay nagbibigay ng kanilang kabuuan upang nang sa gayon matutunan nila ang landas sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito nga ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa, na kung saan ang landasin patungo sa harapan ng dakilang Panginoon ay masalimuot. Subalit, sa inyong pagkaunawa, ang kawang gawa na itinuturo sa lahat at bawat isa ang siyang ninanais ng kaitaasan. Ito ay isang kawang gawa na kung saan ang inyong mga kabuuan at sariling ako ay inyong maipagkaloob sa harapan ng dakilang Panginoon, na kung saan ang bawat isa ay humingi ng awa, bukas ang kanilang kaisipan, damdamin at kalooban sa mga pag-aaral na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nga ay isang aralin sa bawat isa na kung saan tinutungo kung ano man ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang kalooban ng kaitaasan? Kundi kayo, bagamat matatalino at marurunong, isang banal at kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon ang kanyang ninanais sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, ito nga ang itinuturo sa bawat isa sa inyo, na inyong malandasan ang tunay na kawang gawa na kung saan ang inyong mga espiritu ang siyang nakikipag-usap sa dakilang Panginoon upang nang sa gayon kayo ay magkaroon ng kawang gawang naaayon sa kanyang kalooban. Ito ang kawang gawa na kung saan patuloy na ginagawa ng lahat ng mga tao. Subalit, ito ay isang mabigat na proseso sapagkat ang inyong tinitignan ng kaitaasan ang inyong puso na kung saan naroroon, para saan ang inyong ginaganap na pananalangin, kung para saan ang inyong kawang-gawang yan ay magkaroon ng pagkikipag-ugnayan sa kaitaasan upang nang sa gayon kayo'y marinig at makamtan ng bawat isa ang kanyang kahilingan. Mga iniibig na mga kapatid, ang pakikipag-ugnayan nga sa kaitaasan, hindi lamang ito isang bagay na kung saan kayo'y hihingi ng inyong mga kailangan. Hindi ito isang bagay na kung saan inyo lang ninanais sapagkat ang kaitaasan ay sinisiyasat ang inyong kabuuan na kung saan nararapat ba sa isang mag-aaral ang kanyang kahilingan. Mas madinig ng kaitaasan kung ang inyong hinihingi ay para
sa inyong sa kalahatan. Subalit, ang kaitaasan para sa inyong mga sarili ay sapat na ibinagkalob na sa inyo ang tunay na pag-aaral upang nang sa gayon sa inyong pagiging isang mag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon ay inyong matugunan ang kanyang kalooban. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagpapatuloy ng pag-aaral na naayon sa Espiritu ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Na kayo ay magsipaghanda sapagkat kung di man ninyo nararating ang kanyang pag-aaral na ninanais, kayo ay ibibigay sa isang aralin na kung saan ang mga pag-aaral na yan ay siyang magkakaroon ng kagulumihanan sa lahat upang nang sa gayon inyong matutunan, bumalik sa kanyang harapan at humihingi ng ng mga pag-aaral na kung saan kayo kanyang magagabayan. Sapagkat ang pagtuturo ayon sa Espiritu, ito nga ay isang aralin na ipinagkakalob sa lahat at bawat isa sa inyo na inyong matutunan ang lahat ng bagay na naaayon lahat sa Espiritu. Ang inyong mga pag-aaral ayon sa laman ay inyo na nga napagtatagumpayan sapagkat ang kaitaasan ay laging sumusubaybay sa inyo at nalalaman niya na kayo dito sa kalupaan ay nagtatagumpay sa inyong buhay. Subalit, sa panahon na siya ay darating, ibibigay niya ang inyong mga pagkukulang. Ipagkakaloob niya sa inyo ang bawat aralin na kung saan ang inyo namang espiritu ay inyo namang ay sumagana. Nalalaman ng kaitaasan na bagamat kayo ay nasasapat at nagkakaroon ng kapayapaan dito sa kalupaan, ibinibigay din naman ng kaitaasan ang tunay na kapayapaan na naaayon sa kanyang kalooban na kung saan ito ay mananatili kung nalalaman lang ng aking mga minamahal na mga kapatid na makakuha ng mga kabibiyayaan ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang kaitaasan ay hindi nagkakait. Lagi nga kayong hinahandaan. Kayo na mga mag-aaral, kayo ang inaalala ng kaitaasan at tinatanong kayo ba'y handa sa mga pag-aaral o kalooban niya o biyaya niya na kung saan tanggapin ng isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, ang biyaya sa kaitaasan ay hindi lamang isang paghingi, isa lamang ipagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ninanais ng kaitaasan na kayo ay dumaan sa inyong paglilinis upang nang sa gayon kayong mga inaaralan ayon sa Espiritu ay inyong magampanan ang inyong tungkulin hanggang kayo'y makarating sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat masalimuot ang ating kapaligiran, ang inyong sandaigdigan, kayo'y inaalalayan ng kaitaasan upang nang sa gayon kayo'y matuto hanggang sa kayo'y magkaroon ng mga pag-aaral na kung saan inyo nang iginagalaw sa inyong sarili at kayo'y nasasanay na gumawa ng kanyang kalooban upang nang sa gayon sa inyong pagpapatuloy ang bawat isa ay hindi na magulumihanan sa mga pangyayari dito sa sandaigdigan. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagpapatuloy nga ng pag-aaral ng bawat isa ay isang hakbangin upang nang sa gayon kanyang matutunan ang tunay na kalooban ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't ang bawat isa hinahalina na kayo'y huwag magulumihanan
sa inyong pag-aaral na kayo'y magkaroon ng tunay at tapat at tiyaga upang nang sa gayon inyong maabot ang tunay na kaluwalhatian at maipagkaloob ng kaitaasan ang kanyang kahabagan sa mga nagpapagal at nagtiyatiyagang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang sanglibutan ay nagkakaroon ng mga pag-aaral, ito'y hindi alintana ng isang mag-aaral ng ayon sa Espiritu sapagkat nalalaman ng bawat mag-aaral na ito'y dapat lamang na dumaan, na daanan ng isang mag-aaral upang nang sa gayon siya ay maging matibay at magkaroon siya ng pananampalataya at hindi magkakaroon ng pag-aalinlangan sa mga pag-aaral na inalalatag sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang patuloy ninyong pagkikipag-ugnayan sa kaitasan na tinatawag na pananalangin, ito ay isang karapat-dapat sa kanyang harapan at ito ang maihahandog ng isang mag-aaral na kung saan kakikitaan ang bawat isa ng kanyang kabuuan, ng kalinisan ng kanyang puso at nasisiyasat ng kaitaasan ang bawat galaw, kaisipan, damdamin at kalooban ng isang mag-aaral. Hanggang dito ako at ito nga ay pinagkakalob sa lahat. Bawat isa, ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Apostol. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, ang siyang ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isang naririto at ipinagpapatuloy ang kanilang mga tungkulin sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Ang kaitaasan ay naghahangad ng kanyang ikabubuti para sa kanyang mga mag-aaral. Hinihingi ng kaitaasan ang inyong mga sarili upang ipaghaloob ang lakas at liwanag na siyang kinakailangan ng aking mga iniibig upang ang tungkulin na sa inyo ibinahagi ng kaitaasan mula pa lang una ay inyong mapagtagumpayan. At kayo na naririto sa paturuan ng diwa, magpuri at magpasalamat ang bawat isa. Mapapalad ang bawat isa sapagkat kayo ay nasa paturuan ng diwa. Hindi upang paunlarin ang inyong mga laman, kundi upang paunlarin ang inyong mga espiritu. At ito ay nagaganap at magaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid na nagpapatuloy at ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Magsiawit kayo ng may galak. Manalangin kayo ng may pananampalataya. At bukal at tunay sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Sapagkat ang isang awitin na may kagalakan sa inyong mga puso ay isang kaparaanan upang pahabagan
ng dakilang Ama ay inyong makuha. At ang panalangin na may pananampalataya ng tunay at bukal sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay isang kaparaanan upang kayo ay makalapit, magkaroon ng kaugnayan sa dakilang Ama. Bakit ito ay binabahagi sa aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat kayo ay nasa laman. At ang laman na yan, ang siyang humahatak sa bawat isa upang inyong makalimutan na may isang Diyos na dakila sa lahat ng mga bagay na inyong mga nakikita at hindi nakikita aking mga iniibig ng mga kapatid. Na may isang Diyos na siyang tanglawan ng bawat isa na nasa kadiliman, nagkakaroon ng kalungkutan, kapighatian dito sa laman na ito. At ito ay nalalaman ng aking mga iniibig ng mga kapatid, na kayo ay makalalapit sa dakilang Ama sa pamamagitan ng mga salitang ibinibigay at ipinapahiwatig ng mga banal na espiritong mga aliw sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo. At katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang salita ng dakilang Panginoong Yesus ay maraming kahulugan. Hindi ito ipinagkaloob ng payak, isinulat na madaling maintindihan. Subalit, ang mga mag-aaral na nag-aaral sa paturuan ng diwa, ang mga mag-aaral na binubuksan ng kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban upang ang inyong mga kaluluwa at espiritu ay umunlad at makakita, makadama, makalasap at makamoy. Ito ang kinakailangan o kaparaanan ng bawat isa upang mas maunawaan, maintindihan ng mga bawat isa ang mga salitang ipinagkakaloob sa inyo sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga aliw, aking mga iniibig ng mga kapatid. At ito ay binabaka, pinagtitiisan ng bawat isa. Ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili. Anumang uri ng mga pag-aaral at pagsubok na dumating sa buhay dito sa sanglibutan na ito, kayo ay nanatiling nakatindig sa kanyang harapan. Ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili upang makakuha ng karapat-dapat sa inyong mga kaluluwa at espiritu, sapagkat ang kaitaasan ay laging handa at kailanman ito ay magbibigay at ipagkakaloob ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay makalapit at makakuha ng inyong kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay. Sapagkat yung ang bawat isa ay ganito ang kanilang layunin. Layunin na masunod ang kalooban ng dakilang Panginoon ay katotohanan ng aking sasabihin sa bawat isa. Darating ang panahon na kayo ay bibigyan ng yaman, na makapagbibigay kasiglahan sa inyong mga kaluluwa at espiritu. Bibigyan kayo ng tungkulin upang kayo ay maging bahagi ng kanyang lipunan na ginagalawan. At ipagkakaloob sa lahat at bawat isa ang kaluwalhatian, ang pag-ibig at pag-asa upang sa gayon kayo ay magpatuloy
at ipagkaloob ang anumang kailangan upang kayo ay makalapit sa harapan, makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ang bawat isang naririto ay may butil na ng liwanag na siyang gagabay sa bawat isa upang kayo ay hindi matisod, upang may pagpatuloy ng aking mga iniibig ang kanilang mga nasimulan. Oo, maraming mga pag-aaral, pagsubok ang dumarating sa isang ako. Subalit hindi ito ang kadahilanan upang kayo ay sumuko. Kundi bagkus ito ang kadahilanan upang lalong umakaas ang inyong pananampalataya na may isang Diyos na dakila sa lahat ng mga bagay na inyong mga nakikita at hindi nakikita. Magpatuloy ang bawat isa. Ipagkaloob ang kanilang mga sarili. Kung papaano ang dakilang Panginoon ay inaalay ang kanyang sarili sa kanyang Ama, ay gayon din ang bawat isa na kayo sa inyong mga sarili. Ibigay ninyo ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan ang inyong mga sarili upang sa gayon kayo ay magkaroon ng kaugnayan sa kaitaasan na hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat hindi kayo dinala sa sanglibutan o paaralan na inyong tinutungtungan nito upang kayo ay magliwaliw sa inyong mga lamag. Upang kayo ay makakuha ng kagantihan sa laman. Kundi bagkus kayo ay naririto upang inyong malaman at maunawaan kung ano ang pagkakaiba ng may isang laman at ng may isang espiritu, sapagkat ang laman na iyan ay kaparaanan upang mapabilis ang ikauunlad ng inyong mga espiritu at kaluluwa, upang madaling maunawaan at maintindihan ng bawat isa, upang ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi, ito ay walang ibang pinanggalingan, kundi ang dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, ang kaitaasan ay patuloy na magbibigay. Pagkakalooban kayo ng mga banal na espiritu, mga aliw sa inyong mga harapan, upang kayo ay palalahanan, upang kayo ay magkaroon ng matibay na pananampalataya sa sintibay ng isang batong buhay na inyong magagamit sa paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay palaging pinapaalala. Binibigyan ng diin upang sa gayon kayo ay magpatuloy at makamit ng bawat isang katagumpayan na iyan, aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat kayo ay hindi mananatili dito sa sanglibutan na ito. Kayo ay kinakailangang bumalik sa kanyang sinapupunan. Kinakailangan kayong gumawa sa kanyang harapan. Kinakailangan kayong magbahagi, hindi lamang sa inyong mga sarili, kundi sa inyong mga kapwa na nangangailangan din, aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi kayo mananatiling hihingi sa harapan ng dakilang Panginoon. Bagkus kayo rin ang magbibigay sa makatwid, aking mga iniibig na mga kapatid, ang kahandaan, ang kinakailangan ng bawat isa, na kayo ay mayroon na rin may bibigay sa inyong mga kapwa. Sa makatwid kung kayo ay magpapatuloy at ipagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso, ang inyong mga kalagayan, ang inyong mga sisidlan, na binibigyan, na inyong ginagawa ng kaparaanan upang ito ay mapuno. Darating ang panahon na kayo rin ay magbibigay sa inyong kapwa. At ito ay magaganap sa bawat isa. Magaganap ito
sa bawat mag-aaral na nagpapatuloy at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili. Kung kaya, sa mga tuwid aking mga iniibig ng mga kapatid, kayo ay mapapalad. Sapagkat kayo ay nagpapatuloy. At ito ang bahagi ng kaitaasan. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas at isang liwanag. Gayon din, ipinapadama ng kaitaasan ang banal na kaluwalhatian upang sa gayon maiangat ng bawat isa ang kanilang mga espiritu sa harapan ng dakilang Ama. Ang inyong takapagturo, Miguel Arcangel. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanman. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa nasa kanyang pag-aaral ang buhay ng dakilang Panginoon ay tunay na ito ang magbibigay lakas sa bawat isa na kung paano ang pagsisikap na matuto ayon sa Espiritu. Na inibig ko mga kapatid, bawat kaluluwa ay tunay nga na mayroong bigat na dinadala. Na ito ang isang pasanin ng bawat isa na kung paano na ang bawat kaluluwa ay nanampalataya sa dakilang Panginoon. Na ang bawat isa ay pumapasok sa bawat kanluyan nang sa ganon ay makipag-aral sa dakilang Panginoon. Tunay na ang mga pangyayari sa bawat isa ay tunay nga na ito ay mga pag-aaral. Ngunit napag-unawa ba ng bawat isa na ang pag-aaral na yan ay hindi ayon sa laman, kung hindi ayon sa pagbabalik sa dakilang Panginoon? O mga iniibig kong mga kapatid, maraming sumusunod sa utos ng dakilang Panginoon na kung paano naging matuwid ang bawat isa sa kanyang kalagayan. Naging maamo. Nasa kanyang pananampalataya ay tunay na ito ay kanyang ginagawa. Ngunit ano ang kulang sa mga pag-aaral? Na ito ay hindi nagagawa ng karamihan. Sapagkat laging nakatuon ang bawat isa sa pamumuhay sa laman. Laging balisa sapagkat laging naghahabol sa anuman layunin niya o pangarap sa buhay sa laman. Ngunit mayroon pag-aaral na laging itinuturo ng kaitaasan sa bawat kaluluwa. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, higit sa iyong buhay, nang upang nang sa ganon, maunawaan mo ang kalagayan na laging dinadanas ng isang kaluluwa. Kayo, malaon ng mag-aaral.
at kayo'y mag-aaral ng kaitaasan. Tunay nga ba na ang pag-aaral na ibinababa ng dakilang Panginoon ay yung sinasapuso, inaakap ng buong buo at isinasagawa sa inyong buhay? Na kung paano na ang sino man ang gumagawa ng mga ganong bagay, tunay nga na anumang bigat ng dalahin sa laman, ito ay hindi sa inyo magiging hadlang ang pag-aaral sa dakilang Panginoon. Bagkus, lalo kayo nagiging masipag sa pag-aaral. Sapagkat nalalaman mo, iisa lamang ang kaligtasan kung hindi ang dakilang Ama. Nasa pamamagitan ng dakilang Panginoon na kanyang mga aral na iniwan. Nasa pamamagitan ng dakilang Ama na ito ang magiging pag-aaral ng bawat kaluluwa. Ngunit sino nga ba nakakaunawa sa mga titik na yan? O mga iniibig kong mga kapatid, huwag kayong mabuhay ayon lamang sa inyong nakikita, kundi halongkatin ninyo ang mga pag-aaral na ang buhay ay para sa Panginoon, na ito ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan na matagal nyo nang hinahanap. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayong matuto. Sapagkat hindi lamang kayo tinuruan magtanim, kundi ang tanim na yan ay lagi ninyong didiligan. Ano nga ang magiging pandinig ng bawat isa sa halaman na pinagkatiwala sa inyo ng dakilang Panginoon? Ito ba ay kukunin ninyo sa pamamagitan sa sanlibutan? O ang pandilig na ba na kukunin ninyo ay mula sa kaitaasan na bahagi ng dakilang Ama? O mga iniibig kong mga kapatid, huwag kayong malungkot sa inyong buhay. Bagkus maging masaya kayo sapagkat hindi kayo nakakalimutan ng dakilang Panginoon. Kayo ay inaangat sa isang kalagayan na matagal nang kinakailangan na maganap sa bawat isa. Kayo na bilang mag-aaral, tunay nga ay hinihintay kayo sa kaitaasan na mag-aral ng upang nang sa ganon, kayo ay maging kabahagi nga ng dakilang Panginoon sa pag-aaral, sapagkat tunay nga na kanyang iniwan na pag-aaral dito ay kakaunti lamang ang tunay nga na naaganap na mga gawain. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo. Maunawaan ninyo ang mga titik na yan. Halongkatin ninyo. Nasa pamamagitan ng diwa na ito ay inyong maunawaan. Hindi lamang kayo bumabasa ng mga titik. Kung hindi sa paulit-ulit na inyong pagbabasa, tunay nga na ilalawit ng dakilang Panginoon ang liwanag sa inyong mga bumbunan nang upang nang sa ganon, kung kayo'y nakahanda na, ito ang magbigay linaw sa inyong puso't isipan nang sa ganon, ang bahagi ng pag-aaral sa Espiritu, ang bahagi ng pangunawa ay dumating sa inyo nang sa ganon, kayo ay nakatindig na gumagawa at nag-aaral ng mayroong patutunguhan sa pangalan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, ang Espiritu Santo mula sa kaitaasan. Paalam. Inyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pag-aaral ay tunay na lumalawak at lumalalim. At hari nawa
ang mga aral na sa inyo idinudulog ng kaitaasan. Tunay na inyong napapag-unawaan. Nangupang sa gayon, ang tamang landasin, ang tamang paglakad, at paglalakbay. Ito ang inyong magawa. Upang ang bawat sandali, ang bawat panahon, tunay na magkaroon ng kabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kayo na laging tumatanggap ng bawat salita na nanggagaling sa kaitaasan. Tunay ang mga ito'y walang nangahuhulog, kundi ang bawat isa tunay ang mga bagay na ito ay kanyang ipinangangalakal upang doon ay tumubo at maiharap sa tamang kapanahunan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ganito ba ninanais ang mga bagay na ito? Ang bawat bagang taingang yan na nangakikinig, tunay na nag-iisip, para saan nga ba ang mga bagay na kanyang dinirinig? Ano nga ba bilang isang manggagawa? Bilang isang mag-aaral sa paturuang ito, ang nararapat niyang gawin? Ito baga ang mga bagay na ito'y upang magbigay lamang ng isang katiwasayan sa isang kaguluhang laging nadarama. O ng isang kagalakan upang ang kagulumihanan at kalungkutan ay tunay na maparang. Nasaan o aking mga iniibig na mga kapatid? Ang isang layuning tunay na nauukol, una tigit sa lahat, sa dakilang Panginoon, na kayo'y inilagay sa isang paaralan upang mga tuto, upang sa tamang kapanahunan at tamang kalagayan kayo ay matawag na tunay na sugo sa bawat pangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, ang kapanahunan ay nagbabadya ng bawat pag-aaral sa bawat isa. Kaya kung ito ang kapanahunan ng isang pag-aaral, iangat niyo ang inyong mga katauhan, ang kaisipan, maging ang inyong mga puso na dumama sa tunay na kahulugan ng bawat salita na sa inyo'y inilalahad. Sapagkat kung kayo'y mananatili lamang, nakatulad ng dakong una at tulad sa mga lumang tao, ano nga ba ang magiging kabuluhan ng mga pag-aaral na ito? Na magiging paulit-ulit sapagkat ang layunin ay laging nauukod lamang sa inyong mga sarili. Katotohanan ng unang batas na ibigin ng bawat isa ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Sapagkat kung ang mga mata at ang buong katauhan ng bawat nilalang ay doong titingin sa isang dumalang sa Kanya, at ito'y Kanyang maibig tunay, ang bawat kawang-gawa na gagawin ng tao ay magkakaroon ng tiyatawag na katuwiran sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't katotohanan din naman ang lahat ng bagay ay Kanyang ginawa ayon sa Kanyang kabutihan. Subalit katotohanan din naman ang lahat ay di magiging makatuwiran sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ang Kanyang kabanalan
ay hahanapin lagi na ang tunay na nararapat lamang tanggapin ng dakilang Panginoon. Tunay ang Panginoon ay isang mangingisda. At maraming isda sa karagatan, subalit kanya lamang pinipili ang tunay na pinakamainam. Kayo nga na nag-aaral sa paturang ito at sa sanglibutang ito, nakikipamuhay sa maraming kabutihan inyong ninanasa na ginawa. Alin sa mga ito ang tunay ninyong maihandog sa harapan ng dakilang Panginoon? Mga iniibig na mga kapatid, ang halimbawa at anyo ng bawat kawang-gawang nasa ng isang mabuting tao, tunay na marami siyang maihandog. Sapagkat sa anyo ng bawat nilang naroon ninyong makikita anong awa at tulong ang maaring mailapat ng bawat isa. Subalit ano nga ang paglalapat ng kawang-gawang yang kuwang tunay na pag-ibig at pananampalataya ay di nyo mailapat? Paano kayong makapagtuturo na matulungan ang isang kapwa na siya man ay tumayo sa kanyang sarili, kung laging ang bawat isang pagtulong ay tulad lamang sa isang pagsubo ng pagkain sa kanyang bibig? Nasaan ang pagkain ng isang kaluluwa? Nasaan ang pagpapaigting ng kaliwanagan ng binhi ng dakilang Panginoon upang ito'y lumabas sa bawat isang kaluluwang tunay na nakakaawa? Kung inyo lamang mamamasdan at makikita ang kalagayan ng bawat isa sa karamihan na mga ilang ng dakilang Panginoon, tunay ng inyong mga kaisipan ay magbabago ng kanyang layunin. Subalit hindi nga rito ginawa ng dakilang Panginoon sapagkat ang pag-aaral ay totoong malawak. Mula sa mga nagnanais sa sumunod, gayon din sa mga bawat nilalang na may tunay na may kahinaan at kahirapan. Kaya nga to aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang inyong mga sarili ay naroon sa kagulumihan sa pagkilala sa dakilang Panginoon, minsan pang ibinabalik ko sa inyo na kayo'y magsipag-aaral ng may katalinuhan, ng may tunay na kaawaan, upang sa inyong mga paggawa kayo ay makapagsimula sa tamang landasin at tamang tungtungan ng inyong mga pag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, naway maunawaan nyo ang dakilang Panginoon sa kanyang mga salita, na ang bawat isa ay tinuturuan upang maging tunay na tagasunod. Isang matalinong tagasunod na kanyang nalalaman ang karampatang kawang-gawa na kanyang dapat ilapat na siyang niyanasa ng dakilang Panginoon na tunay na maganap. Na kayo ay makapagbukas ng isang diwa, na kayo ang makapagpalis ng bawat lambong upang ang tunay na liwanag ng binhi ng dakilang Panginoon na binigay sa bawat isa, ito ang maghari sa bawat katauhan ng bawat isa. Kaya kung ito ang mangyayari, tunay na ang bawat isa ay magiging tunay na ilawan na makikita ng bawat naroon sa kadiliman.
At kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, sikapin niyong kayo'y maging tulad sa isang iluwan. Nangupang sa gayon sa pamamagitan na ibinigay sa inyo ng dakilang Panginoon ang pakinabang ay makita sa inyo. Sapagkat ang Panginoon tunay na nagsisikap na ang bawat isa ay maitayo niya ang katuwiran sa bawat isa sa inyo. Subalit kung ang katuwiran na yan ay di nyo makikita tunay, ang iba yung pag-aaral, ang kinakailangan gawin ng bawat isa. Kaya't katotohanan din naman na huwag niyong tingnan ang bawat anyo sa labas ng inyong mga kapwa. Ni ng inyong mga sarili, kundi inyong siyasatin ang inyong kalooban, ang nasa loob, sapagkat ito ang tunay na tao na kinakailangang magkaroon ng kaunlaran, sapagkat ito rin naman ang siyang tunay na babalik at magsusudit sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't hanggang dito ako, at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan sa paralan ng Panginoon, ano nga bang naiiwan sa inyong karunungan? Palagi. Ano ang nagbibigay ng lalim upang kayo'y makaunawa sa bawat kaganapan? Sapagkat bagamat ang karunungan ay inilatag sa bawat kalagayan, sa bawat bahagi ng sanglibutan, bawat isa rin ay binibigyan ng karapatan o kalayaan na dumampot kung anong tinatawag niyang mainam. Sa katotohanan, aking mga iniibig, ang lahat ng bagay na mayroon sa sanglibutan, maging ito may tatawagin yung bahagi ng material, maging tawagin man ito bahagi ng espiritual, lahat yan ay nagpapakilala ng iisang karunungang nagmumula sa Diyos. Dito inilagay ang bawat isa upang dito siya makapagpatuloy maglinang ng karunungan ng kanyang espiritu. Bagamat pinarurunong din ng tao ang kanyang sariling laman upang siya'y makapamuhay mainam habang siya'y naririto sa lipunan ng tao. Kinakailangan pa rin malinang ng tao ang kanyang sariling espiritu sapagkat ito naman ang nagbabalik sa Diyos. Ano ang kabuluhan ng pagkakaroon ninyo ng laman? Mahalaga ba ito sa isang mag-aaral upang ang kanyang espiritu ay mabuhay o magkaroon ng karunungan? Walang bagay na nilikha ang Diyos na walang kabuluhan. Sa katotohanan, ito'y laging mahalaga. Sapagkat sa kaantasan ng bawat kaisipan, damdamin at kalooban, sa kaantasan ng isang espiritu, bawat bahagi o bawat bagay na tinatawag na importante o mahalaga na makakatulong upang gumising ang kamalayan ng isang tao, lahat ng yan ay inilalagay at ibinibigay sa kanyang harapan upang mula dito ang tao o ang isang mag-aaral ay makapagpatuloy sa karunungan, makapagpatuloy sa paglilinang ng kanyang sarili upang matamon niya ang tinatawag na kaalaman. Bagamat sinasabi ng marami na bilang isang tao, siya'y umaani na ng mga karunungan na mula sa sanglibutan, sapagkat dito nasusukatan ang maraming karangalan. Nagkakaroon din ng bahagi ng tinatawag niyong pananagumpay at pagbabigay ng gantimpala sa sinumang nagtatagumpay. Nahahayag iyan sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Nahahayag yan sa pamamagitan ng inyong paggawa. Bagamat ganito ang nagiging kalagayan ayon sa naman, hindi mangangahulugang ganun din ang magiging kalagayan ayon sa Espiritu.
Kaya nga ang kaitaasan, bagamat naaabot pa lang ng tao ang mga bagay ayon sa sanglibutan, hindi inurong ng Diyos ang mga bahagi din na pang-espiritual, bagamat hindi lahat dito ay nakakatanggap. Matatanggap nyo ba ang mga bagay ayon lamang sa salita? Matatanggap nyo ba ang mga bahagi ng pagsasalarawan na hindi nahahayag ayon sa laman o sa materya, ngunit nahahayag sa pamamagitan ng mga paningin at kaangkinan na pang-espiritual? Matatanggap nyo kaya ang mga karunungan na naririnig ng hindi pangkaraniwang pandinig ng isang tainga, na hindi tulad sa mga alingaw-ngaw ng sanglibutan, ngunit naririnig ng mga tainga ng isang espiritu, sapagkat ang naririnig nilang tinig ay buhat din sa kapwa-espiritu. Maraming bagay aking mga iniibig, ngunit sino ang makakatanggap ng mga bagay ayon sa espiritu, kung hindi nga nyo ito natatanganan sa inyong mga palad? Kaya sa bahagi ng pag-aaral sa paralan ng Panginoon, bahagi sa pagbibigay sa tao ng iba't ibang uri ng larawan, tulad sa mga bagay na gumagalaw sa inyong kapaligiran tulad ng hangin. Hindi nyo nalalaman ang hangin kung saan siya umiihip, malibang iparamdam niya sa iyo ang bahagi ng kanyang paggalaw. Pero nalalaman mo sa iyong kapaligiran mayroong hangin sapagkat patuloy kang humihinga at ang bahagi ng iyong hininga ay hangin, ang kabahagi. Hindi mo nakikita, pero patuloy sa iyo nagbibigay ng buhay. Paano pa kaya ang isang espiritu na yan nagiging kadahilanan upang ikaw ay tawaging buhay? Makikilala mo kaya siya? Mauunawaan mo kaya siya? Dahil baga siya'y bahagi mo o dahil ba siya'y nasa sayo? Kaya nga, sa paaralan ng Panginoon, binubuksan ang pag-aaral sa espiritual. Hindi upang malaman lamang ng tao na siya'y may espiritu, upang maunawaan niya ang kanya palang espiritu ay buhay at may pangangailangan dapat ibigay at may mga bahagi ng tungkuling dapat gampanan. Kung ang bawat isa ay tinuturo ang manalangin, magpasalamat sa harapan ng Diyos, sino nga bang mangungusap ng mga bahaging yan ang iyo bang laman? Sapagkat kung ang laman na nangungusap, anong pasasalamatan ng isang laman, hindi ba ang bahagi din ng sanglibutan? Kaya kapag ang laman ang dumadaing at nangangailangan, hindi ba ang hinahanap niyong kasagutan ay pangsanglibutan? Ngunit kapag ang humihingi at dumadaing ang ayon sa espiritu, nakikita niyo ba kung paano to hinihiling? Naunawaan niyo ba kung paano to sinasabi sa harapan ng Diyos? Dito nang nagkakaroon ng pagbabago ayon sa paggalaw, sapagkat hinahangad na ng bawat isang espiritu na sila naman ay marinig, ang kanila namang bahagi ay mapagbigyan. Mahirap nga bang timbangin, aking mga iniibig, mula sa inyong sarili, ang pangangailangan ng isang laman at ang pangangailangan ng isang espiritu? Kung pareho lamang silang naghahanap ng tinatawag niyong kaunlaran. Kung pareho din silang nagbibigay sa inyo ng karunungan. Kung pareho din sila sa inyo magbibigay ng tinatawag na pananagumpay. Dito nagkakaroon lagi na ng pagtatalo sa kaisipan, damdamin at kalooban ng isang ako. Sapagkat ano nga bang higit na magiging matimbang sa bawat isa? Ang bahagi ba na isinisigaw ng laman o ang bahagi na hinihiling ng isang espiritu? Sapagkat kung magbabasihan na ang pananampalataya na ipinakilala ng dakilang guro o ng isang Jesus sa inyong harapan, sa ano sa akala ninyo ang bahagi na kanyang ibinigay? Ito ba'y ayon sa laman o ayon sa espiritu? Sapagkat tinuturuan kayong manampalataya sa Diyos. Sa ano kayo mananampalataya? At paano nyo ginagawa ang inyong pananampalataya? Ito ba yung ayon sa laman o ito ba yung ayon sa espiritu? At kung sinasabing kayo manaing magpasalamat at manalangin sa Diyos, anong sinasabi ninyo sa mga daing na yan?
Yung bang inyong pangangailangan sa laman o yung inyong pangangailangan ayon sa Espiritu? At kung ang Diyos ay nagbigay sa inyo ng kaparaan ng magkaroon kayo ng iba't ibang uri ng karanasan, sapagkat hindi naman mawawala ang karanasan sa bawat kalagayan. Ano ang naaalala nyo sa bawat karanasan na yan? Yung mga bahagi ba ng buhay ayon sa laman? May alaala ba kayo ayon sa Espiritu? Kaya nga kung ang pagbabalik na sinasabi sa bawat isang tungkulin na dapat niyang gampanan, paano kayo makakabalik sa Diyos kung wala kayong alaala para sa Panginoon? Ano ang magiging gabay ninyo sa inyong paglalakbay? Ano ang magiging kadahilanan ninyo? Bakit kayo babalik sa Kanya kung wala kayong alaala? Masdan ninyo ang inyong mga sarili, aking mga iniibig. Ano ang nagbibigay sa inyo ng kadahilanan kung bakit kayo nagsisikap? Yung bang pangangailangan ninyo sa laman? Sapagkat nakita nyo, nagkakaroon kayo ng kahirapan sa mga bagay na material, pinipilit nyong punuan. Paano kayo nagpupuno ng inyong pangangailangan? Gaano kalaking panahon ang inyong ibinibigay para lahat ng yan magkaroon kayo ng kapayapaan? Kung natutuon lagi ang kaisipan ng tao sa mga bagay ayon sa laman, may alaala ba kayo ayon sa Espiritu? Mapapansin ninyo aking mga iniibig, sa bawat kalagayan o sa kalagayan na meron kayo, lamang sa inyo ang mga bahagi ng paggalaw ayon sa sanglibutan. Hindi kailanman makakalamang ang paggalaw ayon sa Espiritu. Sapagkat ang inyong kaalaman sa mga bahagi na ayon sa Espiritu ay limitado at tila kakaunti. Kahit nga inyong saliksikin ang inyong mga sarili, anong alaala nyo sa bahaging yan? Ang manalangin? Gaano kayo kadalas manalangin? Gaano kayo kadalas dumaing? Gaano kayo kadalas magpasalamat? Gaano kadalas sa inyo ang kapayapaan? Gaano kadalas sa inyo ang kaligaligan? At sa lahat ng aking sinabi, sino ang sa inyo ay nagpapagalaw ng higit? Ang kapayapaan ba? O mga lalahanin sa buhay? Kaya nga, sa bawat bagay na iginagalaw ng tao, lagi siyang may dahilan. Pero kahit kailan, bihira ang nagiging kadahilanan ay ang Panginoon. Ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kabutihan ay hindi matatawaran kahit kailan. Bagamat hindi naunawaan ng tao ang kanyang kalagayan sa gitna ng marami niyang kaalamang nakuha sa sanglibutan. Hindi naguurong ang Diyos ng kanyang pagbibiyaya mula pa lamang sa panahon na siya'y bihisan ng isang laman. Ang Diyos ay nagbubuhos na ng kanyang pagbibiyaya at ng kanyang karunungan. Naunawaan man ng tao ito o hindi, patuloy niyang ibinibigay. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kaakibat na ng inyong espiritu. Hindi siya humihiwalay sa inyo kahit ang katawang laman na yan ay lumipas. Ang pag-ibig ng Diyos na nasa inyong espiritu ay hindi humihiwalay. Ito ang nagiging kapaaraanan at kadahilanan upang unti-unti gisingin ang isang kamalayan na yan. Upang mula sa paggising ng isang kamalayan na yan, dito rin magsimula ang pagtatanong ng tao sa kanyang sarili. Kung siya ba'y nakakatupad ng kalooban ng Diyos. Kung nagagawa ba niya ang kalooban ng Diyos. Kung nakakasunod ba siya sa mga utos ng Diyos. Sapagkat laging bukang bibig ng tao ang Diyos. Pero ang pagkakilala niya sa Diyos ay tulad din niya na isang tao, ayon sa laman. Bagamat higit na mas mataas na kaunti ayon sa kanyang pag-unawa, pero hindi niya na ito mahigitan pa ng higit pang kataasan, sapagkat hindi niya nalalaman kung gaano talaga kalayo ang Diyos sa kanya. At kung hanggang saan niya dapat abutin ng kanyang sarili
upang marating niya sa kanyang pagbabalik ang tahanan na ipinangako ng Panginoon. Ano nga ba magbabalik sa inyo sa harapan ng Diyos, aking mga iniibig? Ang inyo nga bang mga pangangatwiran? Ang inyo nga bang mga gawa? Ang inyo nga bang mga pagkakilala? Ano nga bang maghihiwalay sa inyo sa Diyos? Ang inyo bang sariling karunungan? Ang mga sarili niyong haka? Ang mga sarili niyo nga ba rin paggawa? Sapagkat lahat ng yan ay bumubuo ng isang pagkatao. At kung ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang pagkatao, paano nyo nahihimay ang sarili nyo mga paggawi? Mga kaisipan, damdamin at kalooban. Paano nyo nauunawaan ang bugso ng inyong damdamin? Paano nyo nauunawaan ang kapayapaan na meron kayo? Paano nyo nauunawaan ang inyong kabuuan? Sapagkat dito dumarating ang tunay na karunungan ayon sa pangunawa. Dito tumarating ang tunay na paggawa ayon din sa pag-unawa. Bawat isa sa inyo ay nakakarinig ng isang aral. Pero paano kayo gumagawa? Ayon din sa inyong naunawaan. Dito kayo naghahayag ng inyong karunungan sa bawat bahagi ng paggalaw. Hindi nga maiiwasan aking mga iniibig na darating ang mga panahon na ang tao ay tatalino. Hindi rin maiiwasan sa panahon na siya yung naging matalino na. Makita niya ang kanyang kaibahan o ng kanyang mga paggawa mula sa kawalang kamalayan. Hanggang ngayon sa kanyang may kaalaman. At hindi rin niya maiiwasan ng bawat bunga ng maling paggawa ay may ganting galaw. At kadalasan ito'y dumarating sa panahon na kayo'y may kamalayan na sa mga bagay na tama at mali at mga bahagi ng karapat-dapat. Ngunit hindi na nakakaiwas ang tao sa sinasabing paglilinis o pagbabayad utang. At dito dumarating ang maraming tanong sa isang ako. Sapagkat naramdaman niya kung kailan ang mga bagay ayon sa kanyang pagkakilala ay nagkakaroon na siya ng katumpakan sa paggawa. Narito ang bawat hagupit na tila hindi niya matiis na bumabagabag sa kanyang kapayapaan. At dito nagsisimula ang tao ay magtanong ng maraming bakit. At kadalas ay nagkakaroon ng panunumbat. Kaya nga bawat kalagayan, aking mga inibig, ang Diyos ay patuloy na nagbubuhos ng pinakamainam na karunungan na maaari niyong tawaging yaman. At buhat sa mga bahagi ng karunungan na yan, kung kayo'y may alaala para sa Panginoon, maunawaan ninyo kung gaano kaganda ang lahat ng yan upang ikaw, bilang isang taong dumaraan at patuloy na dumaraan sa proseso ng isang paglilinis, maunawaan mo ang lahat lang palang yan ay pag-ibig ng Diyos sapagkat minanasa Kanya na dumating sa Kanyang harapan, malinis at may kabanalan. Lagi na ang paglilinis ay gaganapin at magaganap sa bawat tao. Hindi nga lamang aking mga inibig magiging isa ang proseso sapagkat iba-iba rin naman kayo ng ginagawa o nagagawa sa panahon ng kamangmangan. Ngunit huwag kayong mag-alala, sapagkat sa anumang uri ng kalagayan, ang Diyos sa kanyang sarili ay hindi nag-urong ng kanyang kamay upang ang bawat isa'y patuloy na abutin, upang ang bawat isa'y patuloy na magkaroon ng bahagi na makadaan sa daanan ng tinindig ng Panginoon. Upang kayo, habang kayo ay namumuhay sa sanglibutan, ay patuloy kayong binibigyan ng aral na nauukol sa kabanalan at katwiran, upang mula dito, unti-unti niyong malinis ang inyong sarili, upang habang kayo'y nagpapatuloy, maipikit ninyo ang inyong mga mata sa mga bagay na walang kabuluhan, ngunit makita ninyo at maidilat ninyo ang inyong mga mata ayon sa Espiritu, upang makita ninyo ang tunay na kaliwanagan. Mga iniibig na mga kapatid,
Malibang ang sinuhin ninyo ang inyong mga sariling ako. Ang bagay na aking sinasabi sa inyo, hindi nyo maunawaan. Sapagkat kung lagi na ang puso nyo ay para sa sanglibutan, na kanino ngayon ang inyong pandama? Hindi ba nasa sanglibutan? Ngunit ko ang inyong mga bahagi ay ayon sa Espiritu. Katotohanang sasabihin ko sa inyo, ang sanglibutan na ito'y tulad lamang sa isang panaginip na dumarating sa inyo, na inyong makakalimutan, sapagkat ang higit nagiging mahalaga sa inyo ay ang isang tunay na daan na itinindik ng dakilang guro upang inyong daanan, upang ang sinasabi sa bawat isa na siya'y tagapamagitan ng tao patungo sa Diyos ay tunay ngang matupad sa bawat isa sa inyo sapagkat siyang tunay na kabuluhan. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy lang ang buhay ayon sa inyong paningin. Natutuldukan lang yan ng kamatayan sapagkat itong inyong akala. Pero sa katotohanan, sa kalagayan ng isang espiritu, lagi lamang yan nagpapatuloy. At ang buhay ay tulad sa pagpapakilala ng kanyang katuldukan kung kayo ay nagtagumpay o kung kayo ay nabigo. Mga iniibig na mga kapatid, hinahangad ng kaitaasan na kayo ay magsipagtagumpay. Hinahangad ng kaitaasan na kayo ay umunlad. Hinahangad ng kaitaasan na ang inyong pag-ibig ay maging makatotohanan sapagkat pumaparoon na kayo sa sinasabi ng Panginoon. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.